Walang ibang magawa si Bailey Changqing kaya't napilitan siyang pumayag maging tagahatol. Umaasa na lang siya na sana ay hindi magulo ang kalalabasan. Dinala niya ang dalawa palabas ng Code Bar at patungo sa Regional Martial Arts Training Center, isang pasilidad na ginawa para sa mga sundalo. Ito lamang ang tanging lugar kung saan pinapayagan ang ganitong uri ng laban. Habang naglalakad sila sa loob ng gusali, hindi mapigilan ni Jiang Yi ang pagkamangha sa paligid. Ibang klase ang pakiramdam ng lugar. Kumikislap ang madilim na pilak sa mga pader, gawa sa material na hindi niya pa nakikita dati. Kahit ang tibay ng estruktura ay mas mataas kumpara sa mga materyales sa sariling kanlungan niya. Ang antas ng depensa dito ay ibang-iba talaga, naisip ni Jiang Yi, may bahagyang paghanga sa isip niya. Napakataas ng unang palapag, mahigit 10 metro, na nagpaparamdam sa lahat ng nasa loob na tila napakaliit nila kumpara dito. Matapos pagmasdan ang paligid, biglang may naisip si Jiang Yi. Umiti siya at lumapit kay Bailey Changqing. Pwede ko bang isama ang kaibigan ko? Tanong ni Jiang Yi, na parang walang anuman. Tiningnan siya ni Bailey Changqing nang may pagtataka. Ano? Wala ka bang tiwala sa amin? Umiling si Jiang Yi at minitian ito. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang siguruhin na kung sakaling masaktan ako, nandyan ang personal na doktor ko para mag-alaga sa akin. Natawa si Bailey Changqing. Huwag kang mag-alala, may mga doktor kaming nakaantabay dito. At tumingin siya kay Woody, na tila may ibig sabihin, ngunit hindi na itinuloy ang sasabihin, sa lakas mo, talagang mag-aalala ka pa bang masaktan? Ngunit lalo lamang lumalim ang ngiti ni Jiang Yi. Mas gusto ko pa rin ang sarili kong doktor. Napag-isipan ito ni Bailey Changqing at naintindihan ang nais ipahiwatig ni Jiang Yi. Bagamat hindi karaniwang pinapayagan ang mga tagalabas sa ganitong lugar, ang arena ay hindi naman bahagi ng pangunahing operasyon. Kaya't wala namang masama kung may ilang manonood. Sige, pagpayag ni Bailey Changqing, sabay ngiti. Pwede mong isama ang mga kaibigan mo. Ako na ang bahala sa pases nila. Masaya si Jiang Yi at agad na kinausap sina Liang Yu at iba pa, iniimbitahan silang pumunta. Pagkatapos ng tawag, mahigpit na tinapik ni Woody ang kanyang kamao at sinabihan si Jiang Yi na ibigay ang lahat sa laban at huwag magpipigil. Tuwa naman si Jiang Yi sa sigasig ni Woody, kaya tumango siya at nakipag-fist bump dito. Sige, ipakita mo sa akin ang galing mo, tugon ni Jiang Yi. Habang naghihintay, sinulyapan ni Jiang Yi si Woody na nagwa-warm up at pabulong na sinabi, kung kaya ko lang gamitin ang buong lakas ko, hindi mo ako pinupuntirya ngayon. Matalino ka rin, ano? Ngunit hindi lamang para sa moral support ang dahilan ni Jiang Yi sa pagtawag ng kaibigan, kailangan niya si Lu Kairen doon. Kapag ginamit ni Lu Kairen ang kakayahan niya sa pag-analisa ng mga materyales sa gusali, malalaman ni Jiang Yi kung paano ulit gawin ang mga ito para palakasin ang sarili niyang kanlungan. Ang arena ay nasa pagitan ng Zones A at B, dalawang mataas na antas na distrito sa Blizzard City, at malapit sa Operation Center. Hindi nagtagal ay dumating sina Liang Yu, Lu Kairen, at iba pa. Pagdating nina Lu Kairen at ng grupo kay Jiang Yi, agad silang lumapit dito, halatang curious sa paligid. Ano ang nangyayari? Tanong ni Lu Kairen habang nakatingin sa kahanga-hangang lugar. Ipinaliwanag ni Jiang Yi ang sitwasyon, sinasabing may laban siya kay Woody. Nagpalitan ng mga naguguluhang tingin ang lahat. Gusto ni Woody na lumaban kay Jiang Yi, tanong ni Xu Chongli, may halong pagkagulat. Hindi ba parang ambisyoso yata? Ngumiti si Jiang Yi at binabaan ang boses. Huwag niyo siyang maliitin. Matalino ding hinayupak na yan. Alam niya na hindi ko pwedeng gamitin ang buong lakas ko dito sa Blizzard City. Kung sa ibang lugar ito, maglalakas loob kaya siyang hamunin ako. Natawa si Lu Kairen at nag-cross arms. Ang daya naman pala. Sumabat si Uncle Vo na tila nag-iisip ng malalim. Ano ang gusto niyang makuha rito? Kahit manalo siya, wala namang gaanong saysay kung hindi mo ginagamit ang buong lakas mo. Nananatiling kalmado si Jiang Yi. Sinusubukan niyang patunayan ang sarili niya, gusto niyang maging mas malakas kaysa sa akin noong giyera sa Tianhai City. May mga taong ganoon. Kailangan nila ang maliliit na tagumpay para mabigyan ng kabuluhan ang buhay nila. Para sa kanya, ito ay isang obsesyon. Tumigil siya sandali, bahagyang sumimangot ang mga mata. Pero parang may mas malalim pa rito. Ramdam ko. Nakapamiwang si Jiang Yi. Kahit papaano, kailangan ko siyang talunin. At kailangan kong gawin ito nang hindi ipinapakita ang buong lakas ko.
Bagamat hindi malaking hamon, alam ni Jiang Yi na hindi rin ito magiging ganap na madali. Pamilyar siya sa kakayahan ni Woody, gaya ng pagkakaalam ni Woody sa mga kakayahan niya. Ngumiti si Jiang Yi kay Lu Kairen. Dahil nasa loob tayo ng Operation Center, samantalahin mo na ang pagkakataon para aralin ang mga materyales dito. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Napatigil si Lu Kairen, nagulat sa hiling. Akala niya ay nandito lang siya para manood ng laban. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napalitan ng pananabik ang kanyang mukha. Naiintindihan ko, masiglang sabi niya. Ako na ang bahala dito. Ito mismo ang uri ng hamon na gusto ni Lu Kairen. Sa kanyang mga kakayahan, wala siyang ibang nais kundi magsaliksik ng mga bagong materyales at magdisenyo ng mga makina o armas. Samantala, hinila ni Bailey Changqing si Woody sa isang tabi para makapag-usap ng pribado. Kalma namang nagsimulang magbihis si Woody. Isinuot ang itim at puti niyang combat uniform at nagbalot ng mahigpit na benda sa pulso. Napakunot noo si Bailey Changqing, may bahagyang pag-aalala. Woody, mas malakas na si Jiang Yi kaysa dati. Kaya na niyang harapin ang mga atake ni Yuan Kongya. Sigurado ka bang kaya mo siya? Nagningning ang mga mata ni Woody sa determinasyon, ngunit nawala ang kanyang karaniwang pagyayabang. Alam ko kung gaano siya kalakas, Kapitan, tugon ni Woody ng matatag. Nakita ko mismo kung ano ang kaya niyang gawin noong laban na yon. Nagliliyab ang tingin niya sa matinding determinasyon. Ang pinakamalakas niyang kakayahan ay ang depensa, hindi ang opensa. Kung may kasanayan lang si Yuan Kongya, hindi naging ganoon kadali para kay Jiang Yi. Tinuro ni Woody ang kanyang ulo habang nakangiti ng may kumpiyansa. Kaya nga lagi sinasabi ng boss, hindi lakas lang ang lahat. Sa tamang diskarte nagwawagi. Isang mapagmataas na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Woody. Alam ko na kung paano siya talunin. Pinisil niya ang kanyang kamao. Ngayon, ako ang mananalo. Kailangan ko ito. Kung hindi ko siya matalo, hindi ako matatahimik. Napabuntong hininga si Bailey Changqing. Sige, sana nga. Alam niyang matigas ang ulo ni Woody, kung matalo man siya, may matututuhan din siya sa laban na ito. Hindi lang ito tungkol sa patunayan ang sarili niya, ito ay tungkol sa makuha ang pagpapahalaga na hinahanap niya. Kahit wala na ang kanyang dating mentor, ang manalo laban sa isang tulad ni Jiang Yi, na iginalang ni Bian Jianwu, ay magbibigay sa kanya ng kapanatagan. Alam din ni Woody ang isang mahalagang bagay, hindi gagamitin ni Jiang Yi ang buong lakas niya sa Blizzard City. Ito na ang lamang na kailangan ni Woody. Minsan, hindi lang sa lakas na kasalalay ang panalo, nasa tamang oras at lugar din ang pag-atake. Muling napabuntong hininga si Bailey Changqing, pero sa isang banda, naintindihan niya ang lohika ni Woody. Sana alam mo ang ginagawa mo, bulong niya. Sa teorya, may katuturan ang diskarte ni Woody. Hanggat hindi niya pinapatagal ang laban kay Jiang Yi, hindi masyadong magiging delikado. Siyempre, hanggat hindi ginagamit ni Jiang Yi ang pinakamatinding kakayahan niya, ang nakakatakot niyang kakayahan sa pagmanipula ng espasyo. Tumingin si Bailey Changqing kay Jiang Yi. Sasamahan ko si Jiang Yi para magbihis. Ikaw mag-warm up ng maayos. May gusto rin akong sabihin sa kanya bago magsimula ang laban. Nilapitan ni Bailey Changqing si Jiang Yi at minitian ito. Halika, ipapakita ko sa iyo ang locker room. Kailangan mong magbihis ng tamang kasuotan. Kailangan ko pa bang magbihis para lang lumaban? Nakangiting tanong ni Jiang Yi. Siyempre, tumawa si Bailey Changqing. Para sa martial arts na laban, kailangan ng tamang kasuotan sa pagsasanay. Ginawa ito para protektahan ang katawan mo at maiwasang masaktan. Parang sinadya, lumabas si Woody mula sa locker room, nakasuot ng itim at puti niyang combat uniform na parang kasukat talaga sa kanya. May seryosong dating ang suot niya. Sinulyapan siya ni Jiang Yi at tumango. Ukininam tara na. Sinundan ni Jiang Yi si Bailey Changqing papunta sa locker room. Sa isang gilid ng silid, may mga hilera ng lockers na may grid na disenyo. Lumapit si Changqing sa isa, binuksan ito gamit ang kanyang access, at kumuha ng set ng training clothes. Iniabot niya ang uniform kay Jiang Yi ng may ngiti. Heto, isuot mo ito, sabi ni Bailey Changqing. Kinuha ni Jiang Yi ang kasuotan at pumasok sa isa sa mga changing stall. Bago niya ito isuot, maingat niya itong sinuri, hinaplos-haplos ang material. Iba ang pakiramdam nito, mas makapal at mabigat kaysa sa karaniwang kasuotan. Maliwanag na hindi ito gawa sa ordinaryong tela, isa itong high-tech na material.
Ang advanced naman nito, bulong ni Jiang Yi sa sarili, bahagyang sumimangot. Napaisip siya sandali. Kung isuot ko ito, malamang nare-record nito ang bawat galaw ko at datos. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa kalokohan. Buti na lang hindi ako isang enhanced mutant, walang masyadong datos na makukuha mula sa akin. At ang tunay kong mga kakayahan, ang mga nakuha ko matapos ma-absorb ang lakas ni Yuan Kongya, mananatiling sikreto. Hindi ko ito ipapaalam. Tahimik na nagbuntong hininga si Jiang Yi, inalis ang coat, at sinimulang isuot ang training uniform. Nakakabilib ang uniform na ito. Walang zipper o buttons. Sa halip, nang maisuot niya ito, pinindot niya ang maliit na buton sa kanang pulso, at ang tela ay kusang nag-adjust. Agad itong sumikip sa katawan niya, parang espesyal na ginawa talaga para sa kanya. Ginalaw ni Jiang Yi ang kanyang mga braso at binti para subukan ito. Nakaramdam siya ng kakaiba, parang mas magaan ang kanyang katawan, mas flexible at mas malakas, na parang pinalalakas ng uniform ang kanyang mga kakayahan. Paano nagagawa ng uniform na ganito kaganda ang pakiramdam? Bulong ni Jiang Yi, bahagyang nakataas ang kilay sa gulat. Lumabas siya sa stall, kung saan naghihintay si Baili Changqing na nakangiti. Tinuro ni Jiang Yi ang uniform. Ano ba ang meron dito? Ang galing naman ng pakiramdam. Natawa si Baili Changqing. Ang uniform na iyan ay gawa sa parehong material ng ginagamit namin sa mga misyon. Lahat kami sa investigation team ay may ganito. Pinapalakas nito ang aming kakayahan, pinapabuti ang flexibility, endurance, at lakas. Nakapamiwang si Baili Changqing, halatang ipinagmamalaki ang teknolohiya. Sa totoo lang, kahit ordinaryong tao, maaabot ang antas ng isang basic alpha class mutant sa tulong ng uniform na ito. Napatitig si Jiang Yi sa uniform, namamangha. Meron palang ganitong mga damit? Natawa si Baili Changqing, napansin ang interes sa ekspresyon ni Jiang Yi. Astig, di ba? Pero bihira lang ang mga uniform na ito. Sa Blizzard City, tanging ang Yanyan Force at 6 na investigation teams lang ang may pahintulot gumamit nito. Binigyan niya ng makahulugang ngiti si Jiang Yi. Kung gusto mo ito, baka gusto mong mag-isip na sumali sa Black Robed Squad namin. Ngumiti si Jiang Yi. Huwag na, pas muna ako dyan. Nagkibit balikat lang si Baili Changqing, alam na hindi ang tipo ni Jiang Yi ang gustong ikulong ng mga patakaran o koponan. Sige, tara na, sabi ni Baili Changqing. Pumunta na tayo sa martial arts arena. Sa arena, sinulyapan ni Jiang Yi si Woody na nakahanda na sa entablado, habang muling pinaalala ni Baili Changqing, Jiang Yi, tandaan, hanggang sa kaya lang at wag sosobra. Hanggang sa kaya lang. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.